kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa Kanya. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, 14 at 15 kabanata. Jesus ang daan patungo sa Ama. Huwag kayong mag-alala at mabalisa, sinabi ni Jesus sa kanila. Maniwala kayo sa Diyos at maniwala kayo sa akin. Maraming silid sa tahanan ng aking Ama, at ako ay maghahanda ng isang lugar para sa inyo. Hindi ko sasabihin ito sa inyo kung hindi ganoon. At pagkatapos na ako'y yumaon at makapaghanda ng isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at isasama ko kayo, upang kayo ay naroroon kung saan ako naroroon. Alam ninyo ang daan patungo sa lugar kung saan ako pupunta. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, kaya paano namin malalaman ang daan papunta doon? Sinagot siya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang mapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ngayong nakilala na ninyo ako, sinabi niya sa kanila, makikilala din ninyo ang aking Ama, at mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Iyon lang ang kailangan namin. Sumagot si Jesus, Sa mahabang panahon ay kasama ko kayong lahat, ngunit hindi mo ako kilala, Felipe. Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit kung gayon sasabihin mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala, Felipe, na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, sinabi ni Jesus sa mga alagad, hindi nanggaling sa akin. Ang Ama na nananatili sa akin ay gumagawa ng kanyang sariling gawain. Maniwala sa akin kapag sinabi ko na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung hindi, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay gagawin kung ano ang aking ginagawa. Oo, gagawa siya ng higit pang mga bagay, sapagkat ako ay pupunta sa Ama. At gagawin ko ang anumang hingin ninyo sa aking pangalan, upang ang kaluwalhatian ng Ama ay maipakita sa pamamagitan ng Anak. Kung hihilingin ninyo sa akin ang anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko ito. Ang pangako ng banal na Espiritu. Kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Hihilingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang katulong na mananatili sa inyo magpakailanman. Siya ang Espiritu na naghahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi siya matanggap ng mundo dahil hindi siya nito nakikita o nakikilala,
pero kilala ninyo siya dahil nananatili siya sa inyo at nasa inyo. Kapag wala na ako, hindi kayo maiiwang mag-isa, magbabalik ako sa inyo. Sa kaunting panahon ay hindi na ako makikita ng mundo, ngunit makikita ninyo ako, at dahil nabubuhay ako, mabubuhay rin kayo. Kapag dumating ang araw na iyon, malalaman ninyo na ako ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin, kung paanong ako ay nasa inyo. Ang sinumang tumatanggap sa aking mga utos at sumusunod sa mga ito ay siyang umiibig sa akin. Iibigin ng aking Ama ang sinumang umiibig sa akin. Mamahalin ko rin siya at ihahayag ko sa kanya ang sarili ko. Sinabi ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, paanong ihahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa mundo? Sinagot siya ni Jesus, ang sinumang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking turo. Mamahalin siya ng aking Ama at ako at ang aking Ama ay lalapit sa kanya at maninirahan kasama niya. Ang sinumang hindi umiibig sa akin ay hindi sumusunod sa aking turo. At ang aral na inyong narinig ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugos sa akin. Sinabi ko ito sa inyo habang kasama pa ninyo ako. Ang katulong, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa aking pangalan ay magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sarili kong kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ito ibinibigay gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag mag-alala at mabalisa. Huwag kayong matakot. Narinig ninyo ako na nagsabi sa inyo, aalis ako, ngunit babalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, matutuwa kayo na ako ay pupunta sa Ama, sapagkat siya ay mas dakila kaysa sa akin. Sinabi ko na sa inyo ito ngayon, bago mangyari ang lahat, para kapag nangyari na, maniniwala kayo. Hindi na ako pwedeng makipag-usap sa inyo ng matagal, dahil darating ang pinuno ng mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama. Kaya naman ginagawa ko ang lahat ng inuutos niya sa akin. Halika, umalis na tayo sa lugar na ito. Jesus, ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na baging at ang Ama ko ang hardinero. Pinuputol niya ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga at pinupungusan niya ang bawat sanga na namumunga upang ito ay maging malinis at mamunga pa. Kayo ay nalinis dahil sa pagtuturong ibinigay ko sa inyo. Manatiling kaisa sa akin at ako ay mananatiling kaisa sa inyo. Ang sanga ay hindi namumunga ng mag-isa. Magagawa lamang nito kung mananatili ito sa baging. Sa parehong paraan, hindi kayo mamumunga maliban kung mananatili kayo sa akin. Ako ang baging at kayo ang mga sanga. Ang sinumang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng marami, dahil wala kayong magagawa kung wala ako.
Ang sinumang hindi nananatili sa akin ay itinatapon na tulad ng sanga at natutuyo. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at inihahagi sa apoy, kung saan sila ay nasusunog. Kung kayo ay mananatili sa akin, at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, kung gayon ay hilingin ninyo ang anumang naisin ninyo at magkakaroon kayo nito. Ang kaluwalhatian ng aking Ama ay ipinakikita sa pamamagitan ng inyong pamumunga ng marami, at sa ganitong paraan, kayo ay naging mga disipulo ko. Mahal ko kayo gaya ng pag-ibig ng Ama sa akin. Manatili sa aking pag-ibig. Kung susundin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko ito sa inyo upang ang aking kagalakan ay sumainyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ang utos ko ay ito: magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan ay ang ibigay ang kanyang buhay para sa kanila. At kayo ay aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinatawag ko kayong mga kaibigan, dahil sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi ninyo ako pinili, pinili ko kayo, at hinirang na humayo at mamunga ng marami, ang uri ng prutas na nagtatagal. At sa gayon ay ibibigay sa inyo ng Ama ang anumang hingi ninyo sa Kanya sa aking pangalan. Ito kung gayon ang iniuutos ko sa inyo: mahalin ang isa't isa. Ang pagkapuot ng mundo. Kung napopuot sa inyo ang mundo, tandaan lang ninyo na una akong kinasuklaman nito. Kung kayo ay kabilang sa mundo, kung gayon, mamahalin kayo ng mundo bilang pag-aari nito. Ngunit pinili ko kayo sa mundong ito at hindi kayo kabilang dito. Kaya naman kinasusuklaman kayo ng mundo. Tandaan ang sinabi ko sa inyo: walang alipin ang mas dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung uusigin nila ako, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking turo, susundin din nila ang sa inyo. Ngunit lahat ng ito ay gagawin nila sa inyo dahil kayo ay akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Hindi sana sila nagkakasala ng kasalanan kung hindi ako naparito at nakipag-usap sa kanila. Tulad nito, wala na silang anumang dahilan para sa kanilang kasalanan. Ang sinumang napopuot sa akin ay napopuot din sa aking Ama. Hindi sana sila nagkakasala ng kasalanan kung hindi ko ginawa sa kanila ang mga bagay na hindi nagawa ng sinuman, gaya ng nakita nila ang aking ginawa at kinapopuotan nila ako at ang aking Ama. Gayunpaman, ito ay dapat mangyari upang ang nakasulat sa kanilang kautusan ay matupad. Napuot sila sa akin ng walang dahilan. Darating ang katulong, ang Espiritu, na naghahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos
na nagmumula sa Ama. Ipapadala ko siya sa inyo mula sa Ama, at magsasalita siya tungkol sa akin. At kayo rin magsasalita tungkol sa akin, dahil kasama ninyo na ako sa simula pa lang. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.